Nako, nanunuwag ho itong si Doc Frasco. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Humina na ho ang hawak nitong si Martin Tambalus Romualdez sa speakership. Isa ho sa mga kilalang kaalyado niya dyan sa House of Representatives, hindi ho pumirma dyan sa Manifesto of Support. Base ho yan sa tagapagsalita ng House of Representatives. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayon na nga, nagbabalik na ho etong si Ma'am Shas Brogado Sasot. Marami hong nakamiss dito kay Ma'am Shas. So baka tayo lang ang nakamiss. Kaya matagal na ho kasi natin di naririnig ang mga live dito sa channel nitong si Ma'am Joey. Ito, umpisa muna natin. Ano ho ba itong panunuwag na to? Netong si Doc Frasco. Base ho dito sa post ng Manila Bulletin, in the House of Representatives, support is never forcibly sought but voluntarily given. Those said House spokesperson lawyer Princess Abante on the reports that Cebu 5th District Rep Vincent Franco Duc Frasco didn't sign the manifesto of support for House Speaker Martin Romualdez heading into 20th Congress. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Magkakaroon ho talaga ng rigodon dyan sa House of Representatives. Kaya ngayon pa lang nagkakaroon na ng bilangan. Lalo na yung mga kakapanalong congressman, yung mga incumbent congressman, kung nasa likod pa ba nila, kung ang speaker pa ba nila itong si Martin Tambalus Romualdez. Ito ho, ano pa lang, umpisa pa lang ng pagguho ng pamumuno nitong si Tambalus diyan sa House of Representatives. Umaasa ho tayo sa mga susunod na panahon dahil papasok dyan sa eksena dyan sa 20th Congress, papasok ho dyan si Attorney Rowena Guanzon. Sino pa? Yang Duterte Youth, marami hong mga bagong congressman ang papasok sa 20th Congress na kung saan determined na ho sila na talagang susuwagin ho nila itong si Tambalus pagka-umpisa ng 20th Congress. Hindi ho tayo magtataka sa pagpasok ng 20th Congress biglang mawala bilang speaker itong si Tambalus. Kung mawala man yan at kaalyado rin ni Tamba ang kanilang ilinagay dyan, simple lang naman ho yun. Ibig sabihin, nagkaroon ng moro-morong rigudon kung sakaling ilagay dyan, kaalyado rin nitong si Marcos Jr. Ibig sabihin, naghahanda na ho sila doon sa pinakamalaking transition na kung saan mamamayagpag na ho itong si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte sa susunod na 3 taon. Kaya kahit papaano para mawala sa isip ng ating mga kababayan lahat ng kabalbalan na ginawa nitong mama na to, mag-i-exit na ho siya habang maaga. Pero sa kapal ng mukha nitong si Tambalus sa tingin ho natin, malabo hong mangyari yan. Ang kapal ng mukha ng mama na yan. Sa tingin ho natin, kahit mag-2028 election na ho, kung kaya niyang siya ang maging Speaker of the House, talaga hong hahawakan niya ho yung pwesto na yan. Ito na ho mga kababayan. Kasi dyan siya kumbaga nakakapagsiga-sigaan. Dyan niya yung pagiging supot niya, dyan niya huli nalabas, dyan sa kanyang pwesto bilang Speaker of the House. Kasi kung wala yung pwesto na yan, una, walang nakikinig sa kanya, walang rumirespeto sa kanya. Ano hubang nagawa niya bilang Speaker of the House sa loob ng 3 taon pagpasok ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Maliban sa puro ayuda, ano hong ginawa ng pamunuan ng House of Representatives? Maliban sa puro ayuda, maliban sa paninira sa mga Duterte, maliban dun sa mga walang kapararakang hearing na inuumpisahan ng mga aso ni Tambalus, TRICOM, TWADCOM, Committee on Bad Government, ano pa? Maliban ho dun sa mga nabanggit natin na yon, ano ho bang iniambag ng mama na yan? Para magkaroon ng pangmatagalang ginhawa sa nararanasang kahirapan ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. I-comment nyo ho dyan sa baba. Eto na, rekta na ho tayo dito kay Ma'am Shas Brogado Sasot. Sa mga nakamiss dito kay Kamoisture, isa ho tayo sa mga nakamiss dito kay Ma'am Shas. Kaya siyempre, liliitan ko na lang to para katabi ko na lang itong isa sa mga iniidolo ko, itong si Ma'am Joey. Dito ho tayo, rekta ho tayo dito mga kababayan. Panoorin ho natin to. Ang ating sister from the cosmological universe. Ayan. Ano naman? Diyos ko Lord. Bakit mahiring na naman? Sinara nila. Hindi ka na ba nila in-email? Hindi ka na naka-receive ng email from them?
Or naka-receive ka, dinedma mo na lang? I don't know. Wala na akong email. Sabi ni Juan Fernandez, binasa raw niya yung sinend mo sa committee. May sinend ka ba sa committee? Binasa niya? Binasa niya? May binasa siya yung parang recommendation mo on parang position paper, something like that? Pero kasi sabi ni Juan Fernandez, binasa raw niya. Binasa niya saan? Binasa niya ng sarili niya. Wala akong recommendation. May email ka, no, parang paano masaspot ang fake news, something to that effect. Huh? May ganun ba ako? Ano ba yung email mo na mahabang-mahaba? Sabi niya Wala yung lang email. Tapos yung sa email mo daw, parang ina-explain mo what is fake news. Huh? Ano sabi? Ang in-email ko sa kanila, Yung kay kaso Martin. ni Martin. Oo. Ayun. So, kaya hindi nila ako tinawag kasi binasa na nila ang aking position paper. Hindi naman, parang sinabi lang niya, si Sas nag-submit siya ng parang position paper niya, ganun. Hindi ka naman masyado na kasi nagmamadali si Dan Fernandez eh. Nagmamadali siya kasi tinatangayan ni kaloka si Crisette at saka si kaloka si Crisette at saka si Ate MJ. Ano yung position paper ko? So, dali nga, i-check ko, meron ako sinend na position paper. Oo, parang sabi mo daw na parang ganito dapat mag-handle ng fake news. Ganon. Baka naman Facebook page yan. Facebook post. Tapos, na-send yung link sa kanya. Submission mo daw sa submission mo daw sa Tricom. Submission mo daw sa Tricom. Tapos nabasa daw. Alam mo, wala akong sinesend sa kanila na position paper. Feeling ko na video ko yung yung conversation. Ang kausap niya si Attorney Trixie. Oh. Ako sabi sa Attorney Trixie, tapos parang sabi niya, si Sas nga, ganyan. But I was with them. Pero yung sinabi niya yun, ang kausap niya si Attorney Trixie. Ayun. So, hindi ko alam kung anong I don't really know. Wala akong sinesend na position paper. Nako. Because they never asked me one. Mm. Di ba gusto na nga nila ako ikulong? Oo. Diba? Bakit biglang meron na akong position paper? Meron talaga akong position paper? Nagbago sila ng nagbago na sila yung attitude nila change from the first session of Tricom nitong last. Kasi nitong last na to, biglang, we want to get your opinion. You should join you should join the advocacy groups on disinformation and fact-checking, ineme. Kasama kayo dito, ganyan. Yung mga tinutukoy nilang mga advocacy group against misinformation and disinformation. Just para yung mga yellow group naman. Diyos ko. Kasi wala ka bang parang I think has something to do with yung paano nga yung regulation na parang how are you going to approach fact-checking at saka yung content creation, dapat ba may self-regulation, dapat ba government regulation, dapat ba merong hindi yan position paper na sinend ko sa kanila, Facebook post yan. Okay. Facebook post yan. Maybe I tagged them, but hindi yan submission. Submission. So maybe they're following me. Nahiya pa kayo.
Charot. Pero yun na nga, na parang, I didn't submit anything. Pero yun na, ano yan, I think that was the Article 19 on bloggers. Oo. So, ang ano niyan, ay nga, Article 19, the right to blog or something. Pero nga, Diyos ko Lord, hindi mo matapos-tapos ang hearing na yan. Ano bang mapapasa naman nilang batas? Tapos na yun. Terminate nila si Geraldine Roman, meron siyang final na House bill about self-regulation ng mga content creators. Ngayon nga, na kung saan, ang binibigyan nila ng assignment is yung mga advocacy groups na mag-check, parang gusto niya mangyari, mag-member ka dun sa parang siyang KBP but for vloggers and content creators, ganon. Yeah, pero that will violate people's freedom of association. Kung i-require mo. Correct. Kasi KBP nga is not required eh. It is a voluntary membership eh. It is a voluntary membership. So, Well, ano ba magiging yung mauwi lang naman yan, kami for hire, kami mo tingin mo ako sa mga ganyan. True. Ano yan, sabi mo, member of Emirate Council. So ano ngayon kung member ka? Pagkakadulaan ka na? True. You cannot regulate people from speaking out. Ayun. On Facebook. Ngayon, kung sasabihin mo, kailangan mo na mag-member ng organization na to kasi marami ka ng followers. Hindi ko kasalanan na naging maraming followers ako. Correct. Hindi po ako nag-Facebook in the hopes na magiging maraming followers ko. Dumami na lang siya dahil marami lang talaga pong nalilibugan sa sinasabi ko. It's not my fault. It's not my fault. I'm not even inviting anyone to listen to me. Kusa na lang po sila dumating because of word of mouth. Kasi hindi kasi nila naintindihan ng social media, be. Yeah. Actually, si Jay Ruiz, yung PCO secretary, nandun siya. Kasi kinakausap siya about dito, yung parang ano bang role ng government tungkol sa misinformation, sa fact-checking, sorry. Now I understand kung bakit si Jay Ruiz ay hindi nire-respeto ng mga kapwa niya, public relations officers, yung mga PR guys na nasa communications din ang mga linya ng trabaho. Now I understand kung bakit hindi nire-respeto to si Jay Ruiz. Kasi ang tanga ng logic. For most part, yung conversation kanina sa TRICOM was following this kind of parang topic na sino ang mag-fact check? Should it be government or should it be a third party? Mag-a-assign ba? Should it be self-regulation? So, should it be yun parang sinasuggest ni Geraldine Roman na dapat merong grupo, tapos magpapa-affiliate yung mga members doon sa, parang KBP style ba na dahil daw yung KBP, meron daw ethical standard, yung mga members, so somehow they are bound by that. And if they're not going to follow their ethical standard, KBP would punish yung kanilang members or things like that. So parang they want the same mechanism dito sa mga vloggers, ganyan. Ano yung punishment? I do not know, mga fine siguro. Hindi ko alam. Anong punishment? Tatanggalin kanila bilang KBP, yung accreditation mo tatanggalin. Yung iba dyan, di na talaga sumasali kasi wala namang, ano lang ho yan kumbaga, censorship o
yung mga kailangan mong sumunod dun sa mga alituntunin nila na alam mo yun, sila lang nagbebenepisyo. Ay yung balita ko natin kung di tayo nagkakamali, yung ibang mga malalaking network sa ating bansa, hindi naman kasama diyan sa KBP na yan. At ito mga kababayan, ito ang pinaka-latest ngayon. Ito. Butata na naman itong si Marcos Jr. Nagtawag nagyaya ang Amerika doon sa mga alay na bansa ng Amerika na suportahan ang sanction against ICC. Naku, alay natin ng Amerika, di ba? Paano ba yan? Alay natin ng Amerika. The United States urged its allies to rally behind its move to impose sanction on the International Criminal Court ICC for what is deemed illegitimate action against sovereignty states. Anak ng Tokoy, yari ka dyan, Marcos Jr. Nagtatawag na ng kakampi. Hindi na kontento si Trump doon sa kanilang doon sa mga pronouncement, doon sa mga batas na ipinasa nila laban dito sa ICC na to. Ngayon, pati yung mga allied nation nila inihikayat na nila na magpataw ng sanksyon. Paano magpapataw? Allied natin Amerika. Paano magpapataw si Marcos Jr.? Pinadala nga. Ayan, kaya walang makukuhang respeto yang si Marcos Jr. dito kay Donald Trump diyan sa mga pinaggagawa niya na yan. Di ba? Wala siyang makukuha respeto sa Estados Unidos. Ang tayo ng Estados Unidos, walang jurisdiction. Mali ang mga pinaggagawa ng ICC na yan. Di ba? Ganun lang naman yun. Ngayon, ang tanong dito, ano kayang ipapataw na sanksyon nitong si Marcos Jr. diyan sa ICC? Eto paano tuloy natin ang talakayan nitong si Ma'am Sasrugando Sasot at nitong si Ma'am Joey. Kung sino na bang, hindi ko rin sure kung meron na bang na-penalize ang KBP ng mga members nila Actually, kaya sila nagaganyan ng KBP para meron silang bargaining. Chorba. Anyway, so because that's competitive advantage. May proprietary value when you try to get a client na parang, 'di ba? When you get a sponsorship. Back kami ng ganito. 'Di ba? Back kami ng ganyan. Ayun. So anyway, ito si Jay Ruiz, sabi niya, mahihahan tulad daw niya ang content creation. If I remember it completely. Pero medyo na parang I can't believe someone na secretary level meron ganong klaseng kabobong pag-intindi pagdating dun sa content creation sa social media. Tapos ikukumpara niya, sabi niya, kasi ganito lang yan, dapat i-regulate ang mga social media platform, kineme. Kasi para lang daw yung mall. Yung mga fake news, para lang daw yung mall. So, pag nagpunta ka raw ng mall, tapos bumili ka ng, let's say, bag sa isang tindahan sa loob ng mall, at yung nabili mong bag ay fake, syempre, yung mall, meron din daw silang parang responsibility, may accountability din daw sila doon sa peking bag na binenta. Okay? Problema dito kay Jay Ruiz is trying to sound smart. Pero parang ano ba naman yan? Jay Ruiz, Diyos ko. Yung example mo na ganun, kasi parang ang point niya ganun So, ibig sabihin, pag merong fake news, mga fake na information, doon sa platform, let's say, ni Meta, dapat, si Meta, meron rin daw responsibilidad doon sa fake news na yon. Okay? Hindi lang daw dapat yung may-ari ng tindahan ang liable. Dapat daw, pati si Meta, liable din. Ganyan. Okay? May direction yung kanyang analogy. Kaso nga lang, maling-mali. Unang-una, sa mall, okay? Sa mall, Jay Ruiz, okay? Hindi kasi parehas ng subject matter. Sa mall, Jay Ruiz, there would be several contracts involved. Okay? Like for example, yung mall owner at saka yung store owner, which probably contract of rent. 'Di ba?
yung bumili ng bag at saka yung buyer ng bag, yung buyer ng bag at saka yung seller ng bag, 'di ba, which is contract of sale. At higit sa lahat, in all of those agreement, merong consideration yun na pera. May consideration yun na pera. Okay? Ang pinag-uusapan natin sa content creation ay hindi naman commodity lang. Hindi naman to yung parang within a commerce of man. Kasi kagaya namin ng mga political content creator, hindi naman paid to eh. Hindi naman to paid service. Freedom of expression lang yung ina-exercise dito. Of course, depende yan. Kung kunwari, yung content creator is doing it for consideration, ganyan-ganyan. So, ang mag-govern na dyan, kung ano yung agreement ng content creator and whoever paid that person, ganyan-ganyan. But the problem is, they treated content creation, okay? Which includes political content creation, which includes yung mga pure exercise of freedom of expression, kinumpara ninyo sa pamimili sa mall. Yung pagka-pure freedom of expression na pinag-uusapan natin dito, outside of commerce of man yan. Unang-una, no one is paying anyone here to read something. It's not a subscription. Ay, nako. Exactly. So, ibig sabihin, Commentary nga eh. Commentary nga eh. Pero, alam mo, kaya nagaganyan yan, naapektuhan kasi sila, yung mga politiko. Kaya sila nagkakaganyan. Pero yung mga totoong ng buhay, ewan ko, Diyos ko Lord, hindi ko na alam kung anong gusto nilang gawin. hindi nila alam ang gusto nilang gawin because they do not know how to deal with criticism. Hindi ko kasi pwedeng ikumpara yung sinasabi nitong si J. Ruiz na parang mall, dapat merong ganito, ganyan. Yun, exchange of services yun eh. O kumbaga nagkaroon ng babayad ka ng pera, kukunin mo yung produkto. Dito hindi. Ito hoy, kumbaga umaagos ang komentaryo, ideya. Nasa manunood yan kung paano nila tatanggapin yung mga sa social media. Hindi para sa na magbabayad o kailangan pa ng subscription para doon sa mga impormasyon na ilalabas ito, dapat ganito, ganyan. Hindi ho. Halimbawa dito, para ho ba kayo nagpunta sa mall noong nagpunta kayo dito sa YT channel ni PH Update? Hindi ho. Wala ho kayong binayaran, wala ho akong kinuha sa inyo o kung ano pa man. Maliban na lamang doon sa mga ads na napanood nyo sa umpisa nitong video na to. Pero maliban doon, hindi naman ho natin kontrolado yun. Kung merong lalabas, meron. Kaya kung wala naman ho tayong magagawa. Ganon ho yun. Kasi yung pagkapaliwanag ni J. Ruiz, kaya marami, tama si itong si Joey na talagang napanood nyo ho yung naging talakayan ng tatlong reporter. Nung ini-interview nila itong si Senator JVR, ay Jingoy Estrada, di ba? Talagang gigil na gigil ho sila dito kay J. Ruiz at talagang di ho sila masaya kung paano niya pinapatakbo yung PCO. Tuloy natin. Yun lang naman yan eh. Pinahaba nyo pa, naggastos-gastos pa tayo dito. Ang dami-dami nyo ng mga inistorbong tao, mga putang ina nyo dyan sa Tricom, sa totoo lang. Okay? Ang dami, inistorbo nyo na kami, ginulo nyo na yung buhay namin, wala man na-achieve yung ninyo. Ano suggestion nyo? Self-regulation? Sino magre-regulate? Sino magsasabi ng totoo ang balita at hindi totoo ang balita? Who's going to say that the information is true and accurate, and who holds the standard? Diba? Actually, si Dan Fernandez, sabi niya, kanina, hindi kasi yun sana gusto namin kasi gulo-gulo na, masyado ng loose, kailangan i-standardize. Standardize? Sino magsaset ng standard? Kayo? Hindi pwede yun. Malabo ho yun. Anong standard? Diba? Ngayon, ang problem kasi is this. Tamad kayo. Tamad kayo to respond. Tamad kayo na sumagot sa mga criticism sa inyo. Yun lang yan. Yun lang yan. Tamad silang sumagot at hindi sila makasagot. Yun.
Madam, paano ho nila sasagutin? Yung pagkamahal-mahal na Rolex, pagka yung from tricycle, tapos meron kang artista ban. Ang hirap pong depensahan ng mga sarili nila doon sa mga ganong klaseng ano, di ba? Hindi naman pwedeng sabihin nitong si, anong pangalan nito, nitong si Teacher Stella, na dati akong mayaman, ganito yan. Kaliber ko yan si John Magno. Hindi niya pwede sabihin yun kasi merong ebidensya, di ba? Ganun ho yun. Hindi sila makasagot o yung iba siguro tamad silang depensa nila yung mga sarili nila sa social media kasi pagka talagang kinuyog ka ng ating mga kababayan, hindi na ho yung mga vlogger eh. Pagka senior yan, pinagsishare ng ulit-ulit yan. Kasi kung ano naman, libelous naman. Kung halimbawa, nagsalita tayo ng libelous dito, ang dali naman ho para sa kanila nakasuhan tayo. Kaso ang problema dito, hindi tayo pwedeng kasuhan kasi nagre-react lang tayo kung anong minsan binabalita ng mainstream media, kung ano mga lumalabas sa social media, kung ano mga napag-uusapan nila sa mga hearing dyan sa House of Representatives. Kung bagay binibigay lang, siguro maraming nanonood dahil naaabot natin yung kaisipan ng ating mga kababayan, no? Yung kung paano nila tanggapin yung mga issue, kung paano nila i-weigh, ganun ho, parang ganyan ko isipin yung issue na yan yung pagkakaintindi ko diyan kung paano sinasabi ng vlogger na yan ang pagkakaintindi ko diyan. 'Di ba? Malamang siguro marami sa mga kababayan natin kung bakit yung mga vlogger pinapakinggan ngayong mga panahon na to kasi yung kanila sa loobin na-express ng mga vlogger na pinapakinggan nila. Yan, gumaganyan ho yan pagkatama. Yan, tama yan. Yan ang gusto ko sabihin. Wala naman hong boss yung ating mga kababayan. Kaya para ma-amplify yung boses nila, ang ginagawa ho nila, sinishare nila yung mga video ng mga vlogger na nagsasalita. Kagaya nito si Ma'am Joey. Di ba? Sinishare ho ng ating mga kababayan yan. Yan ho ang di maintindihan ng mga congressman na yan. Imbis na intindihin nila kung saan yung pinanggagalingan itong mga ano na to, itong mga vlogger na to, kinagagalitan ho nila. Kayo. Ganun. Na parang, they were saying, di kasi unfair, araw-araw kaming nababash, ganyan-ganyan. Ano ba tingin niyo sa amin? Sa tingin ba, di kami nababash? Anong tingin niyo sa amin mga political content creator, hindi nababash? Tapos kayo, bayad kayo ng pera ng bayan, ayaw nyo kayong mabash? Mga putang ina ninyo. Wala kayong business para maupo dyan sa pwesto. Correct. Benny Abante admitted earlier, okay, si Benny Abante, inadmit niya na nasasaktan siya kapag kunwari sinasabihan siya na, yung asan yung mga yaman mo, ganyan-ganyan, kinurap-kurap mo yan, ganyan-ganyan, ganito, ba't ang dami mo mga luxury ineme, kinurap mo yan, ganyan-ganyan, nasasaktan daw siya. Ganon. Ang problem, government official, kailangan mo talaga mag-explain. Diba? Ngayon, ang sinasabi ni Benny, at saka na-hurt din daw siya doon sa, yung nakadila siya na picture. Sabi niya, yung ano kasi, it was taken out of context. Yung picture daw na yon, katabi raw yun ng picture ni Einstein na pinost niya sa kanyang personal FB. Na kung saan, parang kino-compare lang niya. Meron si Einstein, tapos siya, parang ginaya lang niya yung picture ni Einstein. Correct. So kaya gulo-gulo yung buhok niya. Yan, malinaw yan ha, mga kababayan. At least naglumalabas yan. Yun hong nakadila yan si Benny Abante, katabi niya pala si Einstein doon, okay? Which is true. Nakikita ko naman talaga na mukhang yun talaga yung ano niya, yun talaga yung intention niya. So sinabi ko sa kanya, ba't di mo kinlarify? Bakit di mo kinlarify? Dapat kinlarify mo. Diba? At kung ika-clarify naman, ano yun natin? Ipapakita rin natin dito sa PH Update. Kayo naman, wag nyo nang banata si Benny. Katabi pala niya si Einstein dyan sa picture na yan. Kumbaga, gusto niyang maging scientist din. Kaso anong naimbento niya? O kung si Einstein, Theory of Relativity, anong naimbento niya? Paano yumaman sa pagiging... Hindi, joke lang tapos na ito baka magalit. Ano na invento ni anong na-share niya bilang isang scientist? Paano magkaroon ng Cadillac at sandamukal na Rolex? Matindi yung formula. Kung yung si Einstein yung formulang na-invento niya o na-discover niya, talagang naging kapakipakinabang sa sanglibutan.
Yung naimbento ho nitong si Benny Abante, naging kapaki-pakinabang sa kanyang sarili. Now, if people are using it and making fun of it and you did not respond, Oh. whose fault is that? Diba? Correct. Sabi yung maghanap na explanation para sa'yo, personal post mo yun. Correct. Diba? Sabi niya, hindi, sige, hinayaan ko na lang, hindi ko na lang pinansin, ganyan. Well, Hindi yun. that's the problem. So ngayon, do not get hurt. Diba? You cannot reason later on na hindi nasasaktan ako kasi ganito. Hindi naman nag-explain eh. Di kung nag-explain ka, pagkatapos yung mga tao, ganun pa rin yung ginagawa, hindi mo nakasalanan yun. At least ikaw, ginawa mo yung part mo, nag-explain ka. Correct. Ang problem, okay, especially most of the politicians na nandyan sa TRICOM, all of you, most of you are lazy. You do not respond appropriately doon sa mga criticism sa inyo. Diba? Kaya kayo takot na takot sa mga criticism. Takot kami sa fake news, ganyan. Actually, hindi naman yan fake news eh. Wala namang nag-news sa amin dahil mga commentator lang naman kami dito. Nagpo-provide lang kami ng opinion namin, ng appreciation namin base sa mga facts na nakikita namin, sa facts na sa set of facts na kinukonsider namin before making a comment. You think the opinion is not based on facts, they debunk niyo yung fact. Debunk na kasi. Ang problem, you want to make a blanket denial on everything. You do not want to explain. So, ang gusto ninyo, lahat ng bagay na hindi kayo agree, fake news. Iyo. Yun yung ginagawa ninyo. Kasi nga gusto ninyo, kasi nga tamad kayo eh. Tamad kayo eh. Ayaw nyo natatanong, ayaw nyo nakikriticize, ayaw nyo sumagot. So, ang convenient answer is fake news. Sinisira ang pagkatao ko, ineme, ganyan. Putang ina, paano masisira ang pagkatao mo? Hindi mo naman ina-identify exactly ano yung sumira sa pagkatao mo. Sa mga sinasabi ng mga tao na hindi ka agree. Gamitin nyo yung tamang words para doon sa sitwasyon na yun. Disagree lang kayo doon sa mga comments sa inyo. Hindi yun fake news. Pero gusto nyo ng shortcut, gusto nyo, tatawagin parate, fake news purveyor, ganyan, ineme. But if there would be any information, any uninformed opinion that favors you, di man kayo galit. Diba? Hindi man kayo nagagalit. So what is that all about? Diba? Anyway, i-share ko lang tong kwento na to, no? Pero I'm going to make a separate content on this also. Pero i-share ko lang kasi feeling ko rin to eh. A lot of people felt na, di ba nga, nung unang beses kaming humarap sa TRICOM, na kung saan, pinower trip talaga ng bonggang-bongga si Ate MJ at saka si Crisette. 'Di ba? Pinower trip talaga sila ng bonggang-bongga to the extent na talagang napaiyak talaga sila sa sobrang bad trip. And then the mainstream media and yung mga anti-Duterte dyan, they made it appear na nag-apologize sila because of the fake news that they posted. They really twist the real event nung nangyari yung hearing na yon to make it appear na inamin ni Crisette at saka ni Ate MJ na nag-fake news daw sila. Okay? And that really affected that really affected Crisette and Ate MJ, especially si Ate MJ. Ganon. Kasi ginawa nga silang poster girl ng fake news kuno eh. 'Di ba? Na hindi naman talaga yun yung nangyari. And that's the irony nitong katarantaduhang TRICOM na to. Yun yung ironic dito. You wanted accountability, you want you wanted responsible
responsible content creation, ganyan-ganyan, responsible na pag-relay ng mga information sa audience, ganyan-ganyan. But Tricom and the mainstream media, many of you were so irresponsible in reporting what happened that time na umiyak si Crisette at saka si Ate MJ sa Tricom. Okay? Ganon. Hindi nyo naman kinakwento na they are under the pain of being cited in contempt. That they are actually forced to say whatever they said dun sa ano na yung apology na yan, ganyan-ganyan. Parang hindi ka mag-apologize. Pag hindi ka nag-apologize, iko-contempt ka. Diba? And they're going to trigger you. Ay, hindi, tanga ka, ganyan-ganyan. Ay, hindi, ganito ka, ganyan-ganyan. And no one is reporting it, not even the mainstream media. Correct. Na itong mga to are acting in a way na very unparliamentary. Sarap. Ang sarap na terminated. Ang sarap, madam. Ang sarap ng hearing na terminated. Ibang klase ko. Sagad-sagad do. Ang sarap. Saludo, Ma'am Joey. Ibang klase ka talaga. Hanip ka, madam. Halimaw talaga kung bumira itong si Ma'am Joey, kaya di ka taka-taka. Ang daming congressman na nakukitan sa... Meron ba dito sa mainstream media nag-report? Oh. Sa behavior nito mga tarantado, mga politiko na nasa Tricom, kung paano tratuhin yung mga vloggers dyan? Ay hindi, tanga ka. Ah, ikaw hindi ka disenteng babae, putang ina nyo. Ayan, ano na naman ito? Yellow icon na naman ito. Akala nila kasi lang nakita dito sa YouTube. Pagka ganyan mga litanya na siyempre para mailabas ni Ma'am Joey yan, di ko natatanggalin yan. Hayaan na natin kung mag-yellow icon yan, hayaan. Yung yung damdamin talagang napakatindi yung mga kababayan. Merong isa bang nag-report dito sa mainstream media that is not parliamentary behavior. That's very, very unparliamentary. Walang nag-report sa inyo. Ngayon kami, pwede ba naming sabihin yon during that time? Nung hindi pa nagto-terminate tong hearing na to? Of course hindi. Because we are under the pain of being detained. Wala kaming kasama the entire time. Na ongoing yung hearing ng Tricom, ang dami-dami namin gustong sabihin na hindi namin pwedeng sabihin because we are under the pain of being cited in contempt. Sige, madam. Mainstream media. Tuloy mo lang, madam. Ito yung mga kataga na hindi nasabi ni Ma'am Joey diyan sa Tricom. Dito niya sasabihin sa PH. Mga putang ina ninyo, meron ba sa inyo kahit isa na nagbalita that these congressmen are very unparliamentary? Saan ka nakakita? Ikaw, ano ka? Babae, hindi ka disenteng babae, di ba? Di ba? Hindi ka disenteng babae? Ganyan ka pinalaki ng nanay mo? Putang ina nyo? Hoy, Abante! Abante! Shout out kay Benny Abante. Sweet. Sarap ng mga birada nitong si Ma'am Joey, no? Sorry na lang sa mga tinatamaan, pero yung bibanat na yun kay Benny Abante. Kung di ka mag-apologize, I will cite you in contempt. Is that a parliamentary behavior? Anong ginawa ninyo, mainstream media? You reported as if si Ate MJ at saka si Crisette apologize for the fake news. Mga ulul kayo. And of course, since tumatakbo pa ang Tricom, we cannot defend ourselves. I cannot defend them. They cannot defend themselves. Why? Kasi kukulong mo kami. Slightest criticism. What did you do to Mark Lopez? I am very, very thankful because we had great legal team.
yung abogado ko, si Attorney Mark Manuel, si Secretary Bello, si Attorney Bello, si Attorney Joe Aspiras, Attorney Spocky, Attorney Trixie, Attorney Ahmed, Attorney Glenn Chong. We are well advised. And sa totoo lang, yung mga nagsasabi nga dito na kaya nga ako hindi ko sinasakyan yung mga iba diyan nung nangyari yung hearing na ganyan kasi syempre unang sinalang si Ate MJ at saka si Crisette na pinaiyak nga nila ng bonggang-bongga, pinag-sorry-sorry nila, ganyan-ganyan. Ayoko sakyan yung bakit sila umiyak? Bakit ganyan-ganyan? Because there are so many things na na nangyayari na hindi rin namin po pwedeng i-explain sa inyo at that time. Kasi nga, marami kaming limitations. At yun nga yung sinasabi namin sa lahat. Ito yung chilling effect. That is how much we were restrained. Kaming mga nandito sa Pilipinas. Summons namin, kung ano-ano mga papel namin ang naghahatid, police. And of course, alam natin yung purpose na yun. Hindi, lang yung part of procedure lang yun. Ganyan-ganyan. But of course, I know that large part of it is really to embarrass us in our community. Si MJ ayaw makulong dahil sa mom niya may sakit. By the way, eto na nga. So, immediate, kaya nga sabi ko na parang, please do not, huwag nyo na sila, umiyak sila doon, ganyan. Huwag nyo nang huwag nyo nang parang i-bash na, kasi dapat hindi sila umiyak or whatsoever, ganyan. I think it really has something to do with personality, ganon. Kumbaga siguro kasi talaga iyakin kasi talaga to si itong dalawang to dahil iyakin dahil mababaw yung luha. Hindi iyakin dahil duwag. Ganon. Correct. Ngayon, after nung netong last nga na hearing, nagpalabas sila ng video. Okay? Nagpalabas sila ng video na highlights nitong TRICOM hearing na ito, which basically use Crisette again and Ate MJ na sorry po, opo, tanga na po, ganyan. Yung nangyari doon sa hearing nila, hindi gamit nila na umamin na nag-fake news, yung mga ganon. Ayun. And there were actually, after nung session na tinanong sila, yung mga sumunod na session, they really tried to get the microphone and speak. Hindi na sila inalaw. Hindi na sila talaga pinag-explain, hindi na sila tinanong ulit. And hindi naman sila makaka-turn dun sa kanilang mga social media platform. Kasi nga, pagka nag-criticize sila sa TRICOM, we're going to be cited in contempt. Diba? We're going to be cited in contempt. Correct. So ngayon, immediately after nitong hearing na ito, nung terminate na nga siya, terminate na yung hearing, tinapos na, meron na silang ways forward, ganyan-ganyan, meron na silang mga directives na mga gagawin or whatsoever, ganyan-ganyan. Si Ate MJ at saka si Crisette, they confronted Dan Fernandez and Benny Abante. Inintay talaga nila na lumabas at kinonfront nila. What you did, sila, yun nga, I'm going to make I'm going to show you the video for this one. Kasi gusto ko makita ninyo kung ano talaga yung mga sinabi nila. But basically, kinonfront nila na yung ginawa nyo sa amin, hindi tama. Yung pagpapahiya na ginawa nyo sa amin, personal yun. Private citizen kami. Bakit nyo kami ginanyan? Government official kayo. Kayo yung may power. Kinonfront talaga nila, no? Lalo na si Ate MJ. Talagang, alam ko mananakmal na silang dalawa eh. Ganon.
And I think it was triggered because they showed another video, yung video presentation kaninang umaga, na kung saan they were again put in a bad light. Ayun. Yung konfrontasyon naman na yun, ano naman, reasonable para sa atin. Kasi yung mga gustong sabihin nitong mga inimbitahan na to sa TRICOM, hindi ho nila nailabas dahil diyan sa ano na yan, contempt, no? As always, kung gusto nyo mapanood yung video na yan, itong si Ma'am Joey, punta lang ko kayo sa kanyang YT channel. Maraming salamat to sa pag-support sa Page of Dick. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin na Pilipinas.